Good day mga manay and welcome na naman sa ating kusina. Muli ako ang inyong madiskarteng nanay at ngayong araw, tara samahan niyo ako, gagawa na naman tayo ng pang-merienda idea na pwede niyong masubukan. So eto nga, magre-ready na ako ng mga sangkap na ating kakailanganin. At meron tayo ditong 500 grams na all-purpose flour. So ito yung brand na gamit ko mga manay kasi madali lang siyang hanapin. Meron sa mga grocery online na pwede niyong i-check out at bilhin. So ito yung brand niya. Hanapin niyo na lang tong brand na to sa grocery. Then next naman natin itong instant yeast na gamit ko. So ito yung brand na gamit ko. Bali nga pala ganito yung gagamitin natin. Nasa 3/4 lang ng tablespoon yung ating ilalagay. Then ito namang kalumet, ito yung gamit kong baking powder. So maglalagay ako dito ng mga 2 tablespoon or katumbas na sa 24 grams. Ganun yung sukat niya or timbang. So kailangan po pantay dun sa pinakasukatan. Then kapag ganyan na nagamit niyo, itupin niyo lang tas lagay niyo lang sa chiller. Huwag niyo na ilagay sa room temp para maiwasan na sumingaw. Next natin, haluin lang natin na maigi yung mga sangkap na pinagsama-sama natin. Tapos gagawin natin dyan is maglalagay tayo ng puwang sa pinakagitna. Bali dyan, lagi ko naman itong ginagawa. Unahin natin ilagay yung ating puting asukal na tumitimbang ng 300 grams. Then susundan ko na rin ang paglalagay ng 3 pirasong medium size ng itlog. So sabay-sabay ko na yan dyan ilalagay. Tapos itong mga manay, sasabayan na rin natin ang paglalagay ng fresh milk. Pwede rin po ang evaporated milk. So, ang sukat nito is nasa 220 ml na fresh milk yung aking nilagay dito. Mix lang natin para matunaw ng maigi yung asukal na nilagay natin. At mamix na maigi yung itlog na at dito nga pagkatapos nating mamix, maglalagay tayo ng flavoring. At dahil nga buko pandan, torta bread yung gagawin natin, so gagamit tayo ng Bakersfield buko pandan flavored. So, ito mga manay, meron din po sa mga online or baking store na pwede nyong i-check out sa mga mall, meron yan. So, ang sukat is nasa 30 ml yung nilagay natin. Mix lang natin yan ng maigi. Then, syempre, hindi pa natatapos dyan, maglalagay tayo ng tubig. So, nasa 400 ml ng tubig yung ilalagay natin dito. Then, napakasimple lang, kapag nailagay na yung tubig, ay dahan-dahan na rin natin ihalo yung mga dry ingredients na nasa gilid. Make sure lang natin mga manay na nahalo natin ng maigi. So, walang buo-buong harina tayo na makikita. Kaya mas mainam na salain nyo yung harina na gagamitin ninyo para talagang ma-make sure ninyo na walang buo-buo na lulutang. At wait din nga pala mga manay, hindi rin nakuhaan ang camera ko. Naglagay po ako rito ng half teaspoon ng asin, kaya wag nyong kalimutan na lagyan. Pagkatapos nyan ay maglalagay tayo dito ng 90 ml ng canola oil. Pwede rin po ang vegetable oil at pwede rin naman ang melted butter. So, nasa inyo yan kung ano yung available dyan sa kitchen ninyo. Pwede rin naman po ang palm oil at pwede rin po ang coconut oil. So, dito mga manay, pagkatapos na natin mapagsama-sama lahat ng mga sangkap, ang gagawin natin is iset aside muna to kasi i-ready natin yung mga pan na pwede natin gamitin. So, kung anong pan na meron kayo ay pwede naman. Pwede nga, pwede nyo rin itong i-steam sa mga nagtatanong kung wala silang oven. So, dito nga gagamit ako ng, ang tawag dito, ensaymada pan or minsan ginagamit din to mga manay sa bibingka. Ang size nito parang nasa 4 to, nasa 4.5. Then binabrush ko lang siya ng melted butter. Pwede rin po ang margarine mga manay. So nakakatulong kasi to para maganda yung alsa ng ating torta bread. At siya nga pala, wag nyo rin kakalimutan mga manay ha. Habang nagbabrush kayo sa inyong pan, painitin nyo na rin po yung inyong oven. So ang gagawin nyo, kailangan paabutin nyo siya ng 200 Celsius ang init kasi kailangan yun sa umpisa. Then dito nga, pagkatapos natin mabrush yung ating mga pan, ay rekta na po tayo maglalagay ng ating mixture. So, yung ating butter. So, maglagay lang po tayo dyan ng sakto lang. Kung makikita ninyo, papuno na yan, no? So, ganyan yung sukat niya. Dapat naman wag asin papantay dun sa pinakalabi ng pan natin. Kailangan nasa 3/4 lang yung ilalagay natin dyan. Then, pala sa mga magtatanong kung wala kayong oven, pwede nyo po itong i-bake mga manay. Pwede rin po sa improvised oven, sa kaldero, or di uling. At dito nga, like ko naman itong pinapakita. Para magkameron siya ng magandang alsa sa ibabaw, nakikita nyo yun sa mga torta bread. So, pwede kayong gumamit ng mga spatula, knife, or mga kung anong manipis na bagay na pwede nyong gamitin sa ginagawa ko gaya nito. Bali, sundan nyo lang tong ginagawa ko para mag-guide kayo. Alam naman na to kasi ilang beses ko naman tong ginagawa kapag kahit sa banana bread mga manay, ganito yung teknik ko para maganda yung alsa. Isawsaw nyo lang sa mantika. Basta gumamit kayo ng manipis na bagay na pwede nyong gamitin para makapag-create kayo ng magandang alsa sa ibabaw. Isa lang sa oven, i-bake ng 200 Celsius
ang init ng 15 minutes. Pagkalipas noon, babaan ng 180, then bake to 10 to 12 minutes hanggang sa maluto gaya nito. At syempre mga manay, hindi pa natatapos yung pagbibake natin dito. Bali, ang gagawin po natin habang mainit-init pa to at hindi pa natin natatanggal sa pinaka pan niya, papahira natin to ng melted butter sa ibabaw o mantikilya. Pwede rin ng margarine para po natutunaw sa ibabaw. Then, lalagyan natin yan ng asukal. Kasi nakikita niyo sa mga bakery, mga manay, yung torta bread, merong sugar sa ibabaw, diba? Tapos, merong margarine. So, ganun yung gagawin natin para talagang masarap na masarap. Huwag kayong mag-alala mga manay. Hindi to sobrang tamis. Balance na balance lang yung timpla neto. Kasi ilang beses ko na rin naman tong ginagawa dito sa bahay. At ma-share ko din sa inyo mga manay dahil nga tapos na rin naman tayo dito. Yung alsa ng ganitong torta bread sa pagluluto ng gas oven sa electric oven mga manay, magkaiba. Katulad nitong pinapakita ko sa inyo, binake ko siya sa electric oven. So yung alsa niya is ganito, maganda naman pero ibang-iba sa gas. Kasi yung sa gas oven mga manay, kapag nag-bake ako ng torta bread, as in talagang ang ganda nung pagkaalsa. Umbok na umbok talaga. Siguro dahil mas kulob na kulob yung init doon, kahit na same sila ng temperature, ibang-iba yung bake naman sa electric. Pero based sa experience ko kaya nga siguro hindi pare-parehas talaga yung ginagamit natin na gas oven, electric oven. O siya, wag na natin problemahin yon. Para naman dito sa ating naluto, masasabi kong napakasarap pang merienda, pang baon, kaya naman itry nyo na.